pag-legalize ng abortion sa Pilipinas. Ang mga batas ukol sa abortion ay naiiba sa iba't ibang bansa. Sa maraming industriyang bansa, legal ang abortion sa ilalim ng partikular na mga kondisyon na nagbibigay ligtas ng akses sa serbisyong pangkalusugan. Gayunpaman, sa Pilipinas, ang abortion ay pinagbabawal maliban na lamang kung ito ay makakatulong sa buhay ng babae, na nagpapakita ng malakas na impluwensya ng kultura at relihiyon. Ang pagkakabatay na ito ay naglalantad ng mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa Pilipinas, na maaaring umaasa sa hindi ligtas na paraan. Ang mga hindi ligtas na paraan ng abortion ay maaaring makasakit sa katawan ng mga kababaihan at nakakuha sa kanila ng kanilang mga pangunahing karapatan. Kaya't napakahalaga ng pag-usapan kung bakit magandang ideya ang legal ang abortion sa Pilipinas. Kailangan nilang pag-isipan kung paano ito makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga kababaihan na nagpapatuyod ng katarungan sa pagitan ng mga lalaki at babae at pagbaba ng bilang ng mga pinanganak. Ang pag-legalize ng abortion sa Pilipinas ay nagbibigay kasiguraduhan na ang mga kababaihan ay nakakuha ng ligtas na medikal at bantay ng mga prosedura. Sa loob ng mahigit na isang siglo, ang abortion itinuturing na krimen sa Pilipinas. Ayon kay Daroch, mayroong 1.9 milyon ang hindi inasahang pagbubuntis sa Pilipinas na nagdudulot ng dalawang pangunahing resulta. Ito ang di inasahang pag-aalak at illegal na abortion. Noong 2022, naglabas ang World Health Organization ng kanyang 2022 Abortion Care Guideline na kinikilala ang access sa abortion bilang mahalaga sa kalusugan at karapatang pantao at nananawagan para sa pagtanggal ng mga legal na hadlang sa access. Kapag ang abortion ay pinagbabawal, maaaring resort lang ang mga kababaihan ng hindi ligtas na paraan na nagdadala ng panganib sa kanilang buhay at kalusugan. Ang legalisasyon ay magbibigay daan sa legalisadong ligtas at maayos na serbisyong abortion na nagbababa ng rates ng mortalidad ng mga ina at mga komplikasyon mula sa hindi ligtas na mga prosedura. Ang pag-legalize ng abortion ay nangangahulugang pagbibigay pahintulot sa mga kababaihan na nagpapasya kung nais lang ituloy ang pagbubuntis. At ito ay nagtataguyod ng katarungan sa pantay-pantay na karapatan sa pagitan ng mga kasarian. Sa huli, ang pag-legalize ng abortion ay tungkol sa paggalang sa mga karapatan ng mga kababaihan at pagbibigay sa kanila ng kalayaan na aanyahan ang kanilang sariling buhay. Ayon sa Magna Carta of Women, ay isang komprehensibong batas sa karapatang pantao para sa mga kababaihan na layuning tapusin ang diskriminasyon sa pagitan ng pagkilala, pagtatanggol, pagtutupad at pagpapalawak ng mga karapatan ng mga Pilipinang kababaihan, lalo na ang mga miyembro ng mga hindi gaanong napansin sa komunidad. Kinikilala nito na may karapatan na kinukonsidera ang kanilang kalusugan, pinansya at personal na layunin. Ang desisyong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan na planuhin ang kanilang mga pamilya at tahakin ang mga oportunidad sa edukasyon at trabaho, tulad ng ginagawa ng kalalakihan sa konteksto ng karanasan ng batasan batay sa kasarian. Ang pagbibigay ng ligtas at legal na akses sa abortion ay maaaring magbigay ng pagpipilian sa mga kababaihan na makatakas sa mga sitwasyon kung saan maaaring maging biktima sila ng karahasan o pag-uudyok na napipigil sa kanila na mapilitang maging ina ng laban sa kanilang kalusugan or kagustuhan. Ito ay maaaring magbigay ng otomaniya sa kababaihan na ginagawa ng mga desisyon na nasa kanilang pinakamabuti at pag-alagaan ng kanilang pisikal na mental na kalagayan. Ang pag-legalize ng abortion ay isang epektibong paraan para sa babaeng buntis upang mabawasan ang mas mababang rate ng pagsilang sa Pilipinas. Sa makatuwid, ang pag-iwas sa pagbubuntis para sa kababaihang nais maiwasan ang maging pagbubuntis ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas ng mas maaga na pagpanganganak, kundi pati na sa pagbaba ng bilang ng kanilang pagsilang. Ayon kay Gonzales, ang epekto ng illegal na access sa abortion sa Spain ay nakikita ng pagbawas sa bilang ng mga tagsilang para sa mga kababaihan na may edad at 21 pababa at nagresulta sa baba ng rate ng kasal. Sa taong 2023, mayroong 19,579 pagsilang kada 1,000 na naninirahan sa Pilipinas. Kaya't ang pag-legalize ng abortion ay maaaring pinakamahusay na epekto para sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang pag-legalize ng abortion sa Pilipinas ay kinakailangan upang siguraduhin may access ang kababaihan sa ligtas at bantayan ng mga prosedura na tumutugon sa panganib ng
pagkakaikibat ng hindi ligtas na abortion at hindi inasahang pagbubuntis. Sa apektong medikal, ito ay usapin ang pagsugod ng mga karapatan ng mga kababaihan at pagtataguy ng pantay-pantay na karapatan sa pagitan ng mga kasarian na nagbibigay ng mga kababaihan ng otonomiya na gawin ang desisyon ukol sa kanilang sarili katawan. Ang legal na abortion ay maaari ring makatulong sa pagbaba ng bilang ng mga pagsilang, pagsulong ng pamilyang planning at positibong epekto sa kabubuang kalagayan ng mga kababaihan at lipunan. Sa pagitan ng mga pagkilala sa kakayahan ng mga kababaihan at nagbibigay sa kanila ng kailangang healthcare options, maaaring magkaroon ang Pilipinas ng mahalagang hakbang patungo sa katarungan at malusog na kinabukasan para sa lahat ng mamamayan nito. Sa huli, ito ay tungkol sa pagpapakita ng respeto sa mga karapatan ng mga kababaihan, pangangalaga sa kanilang kaligtasan at pagbibigay daan sa kanila na magpasya kung ano ang pinakamabuti para sa kanilang buhay.